tayo mahilig sa superhero. Pero pagdating sa boxing, isang superhero lang ang tunay na hinahangaan ko. The Filipino Flash ang bansag sa kanya at hindi biro-biro ang kanyang lakas sa boxing. Naku! Pag tinamaan ka ng left hook niya, mapapa-8-8 ka sa sakit. Mga kababayan, kasama po natin the one and only Filipino Flash ng Philippine Boxing, Mr. Nonito Donaire Jr. Hello, nobody's perfect. At ngayon po ay babalikan natin ang kanyang karir sa ibabaw ng ring, ang kanyang tagumpay at ang kanyang kabiguan. Siyempre pa, ang mga superhero nakalalasap din po ng pagkatalo. Kaya ngayon po kakausapin natin siya at ang ating hamon sa kanya, makabalik pa kaya siyang muli sa ibabaw ng ring. Mga kapamilya, naalala niyo pa ba ang laban ni Nonito Donaire Jr. kay Fernando Montiel noong February 2011? Alam mo, hindi ko talaga makakalimutan to kasi nung tamaan mo si Fernando Montiel ng left hook na naman, nagkikisay siya, no? Medyo nakakaawa, pero siyempre tuwa kami dahil kababayan namin nanalo. Ano kwento ang nasa likod nito? Paano bang nangyari yun? Nung nag-training kami, talagang nandun yung focus. We trained so hard. Ini-study ko yung movement ni Montiel at alam ko na magaling yung makakalaban ko at that time. At saka, alam mo, napanood ko at nalaman ko ang istorya niya, ang tatay niya, boksingero din. Ang tatay mo, boxer din, di ba? Na nagturo Opo, sa'yo. in the military po. Parang may hilig yung father ko in terms of mga martial arts and boxing. But yung ano talaga is boxing sa kanya. First love niya yun. Oo, tsaka siya rin. Halos yung buong pamilya nila, di ba? Nagbaboxing. At ang matindi pa nito, ang nangyari, hindi ko nga din naintindihan. Ano ba nangyari? Asalin po. Ano bang nangyari sa laban? Second one, pinatumba mo na kagad. Nakita ko yung style ni Montiel. Alam ko na pag sumusuntok siya, nandun yung lakas. But at the same time, may late reaction siya. So pag sumusuntok siya, alam ko na nandun sa harapan ko. So yun yung tina-timing ko na pagkatapos ng suntok niya, a second or two, I have to be, kailangan ko na makuha siya in that time frame. Kasi pag a little bit off, hindi ko siya matamaan. Pero pag timing naman, perfectly, lahat ng lakas nandun. So, tina-timing ko talaga na to perfectly time that punch nung tinapon niya. Alam ko na nasa harapan ko siya. So, nung sinuntok ko ng left hook, nandun yun, lahat ng lakas ko. Kasi counter left hook yung counter left hook po. Nung nag-left hook din siya, tumama sa'yo, di ba? Nag-straight po. Nag-straight siya? Nagtapon ng straight Tumama para sa'yo? itatapon yung left hook. Oh, okay. So, nung tinapon niya yung straight, Hindi masakit? hindi naman po, kasi nakita ko yun eh. So, umilag lang ako ng konti with my face. And then, at the same time, nandun na nakaupo na ako sa suntok. So, pag tinapon ko yun, nung tinapon ko, lahat ng lakas nandun po. Kaya lang isa eh. Talagang gumano. Nung napatumba mo siya ng second round o bago mag-umpisa yung laban, alam mo ba na kung hindi mo siya napabagsak ng second round, siya yung pinakamatinding makakalaban mo? Alam ko na Hindi magiging laban. alam ko na magaling siya in terms of kasi yung mga Meksikano, they're slow starter. So parang train yun, bibilis yung pace nila. So early round yung pinaplano namin na kukunin namin in terms of Para hindi na tumagal. Dahil baka mahirapan ka pa. Opo. At saka kasi we wanted to make that the most damage in the early round. So kahit aabot ng rounds, with the early damage, we'll have the advantage. Alam mo, marami nagsasabi, ang mga boxer daw, hindi marunong matakot. Totoo ba yan? Malabang boxer na natatakot sa ibabaw ng ring. Lahat naman ng tao natatakot. Pero yung boxers, hindi takot sa matamaan, hindi takot sa sakit. Takot sa baka matalo ako. Takot sa baka hindi ko magawa yung kailangan kong gawin. Baka ito na yung huli ng laban ko, hindi na ako makalaban ulit. Or baka mabigo yung mga fans ko. Doon sa disgrasya na pwedeng mangyari sa inyo. Halimbawa, Wala naman po. Sa akin, wala naman po sa akin. Hindi ako takot na
madidisgrasya. Ako, bigay ko lang talaga sa Panginoon yung desisyon na yon. But for me, wala akong takot kasi ito yung trabaho ko po. Totoo, at saka marami nga nagsasabi na ang boxing daw ang isa sa mga safest na sports sa mundo. Kaya hindi ka dapat talaga matakot, no? Sa ghost, takot ka sa ghost. Minsan. Buti tayo. Went over the rules in the dressing room so you know that I expect a clean fight. I want to remind you to protect yourself at all times, obey my commands at all times. Acuérdese, quiero una pelea limpia. Dios los bendiga, Token Montes. God bless, touch up. Sabi niya, he thinks Oh, he's good left by Nonito to the smarter body. and Good stronger. right, hard right by Nonito. Oh, wow. Nonito's Good left to the body. That was a solid blow. exploding with some Cracking energy. left hook by Donaire once again. Donaire looks dominating running. No, not yet. And looks like Donaire misses with the left. It's a little short. Montiel getting a little bit. Oh, cracking left. He's down. Montiel is down. It's the Dutchinian shot. It's the Sidorenko shot. It's over. It's over. It's over. wow, did you see No, that he can't. running He cannot left fight. hook? Don't be silly. Oh my gosh. Oh, And they're gonna Donaire let him taken. fight. Cracking. He's gonna let him He's done. fight. It's And he over. finishes it. It's Wow. over. Wow! What a win by Nonito Donaire. What a win. It's the same left hook that dropped Dachinian, that dropped Sidorenko. Mga kapamilya, matapos nung patulugin ni Nonito Donaire Jr., si Fernando Montiel, ay kailangan niya pong idepensa ang kanyang WBO at WBA bantamweight title. Yan po ay walang iba kundi kay Omar Narvaez ng Argentina. At ito po ay nangyari noong October 2011. Pero ano mo, napansin ko dito kay Narvaez, parang iwas pusoy, takbo ng takbo. Pagkatapos po ng laban, in-interview po siya. Sabi niya, hindi na knockout ni Nonito Donaire. Sabi niya, ang goal niya na hindi siya ma-knockout. Pero Talaga? sa feeling niya na matatalo siya sa laban. So, aminado na kagad siya. Opo. Pero 35 fights ang naging Undefeated. laban niya. Ito yung gusto kong balikan yung sinasabi mo nung una. Sabi mo, walang natatakot na boxer. Bakit si Narvaez takbo ng takbo? Hindi ba siya natatakot? Hindi naman sa takot kasi may plano si Narvaez he's very prideful na walang nakahinto sa kanya. So yun yung kahit matalo siya, may feeling na siya. Decision. Yeah. At least Ayaw niya ng knockout, knockdown. At least na I stand nakatayo pa rin ako at the end of the round. Maganda nga sana yun para sa akin at para sa mga manonood na hindi siya na-knockout, hindi siya na-knockdown. Pero maganda yun kung lumalaban siya nang hindi siya napabagsak. Mas diba? maganda po yun. Kasi alam mo, naaasar ako dun sa takbo ng takbo, parang gusto kong ipahabol sa aso ko. Di ba nakakainis eh? Pero meron kasing boxer na, di ba yung hindi tumatakbo pero sumasayaw, Opo. lumalaban. Bakit si Muhammad Ali, di ba? Opo. Umaatras, sumusuntok. Pero to si Narvaez, takbo lang siya ng takbo. Eh, no? Ang ano po doon, kasi he's na-feel niya po yung lakas ko. At ang mali ko doon kasi nag-start to rely on my left hook. Dapat I should have cut the rope. Dapat pag pupunta siya ng left, ko muna to be advanced na para matrap ko siya. Hindi ko ginawa yun eh. So for fighters like Narvaez, dapat kailangan ko na i-cut yung rope. Nandito, di ba meron, ito, gusto ko lang itanong sa kanya, di ba merong orthodox o conventional, Apa. merong southpaw, merong ambidextrous yung kaliwat kanan. Ano ka dun? Dalawa po, left and right po, kaliwat Hindi kanan. dexterous ka, no? Actually, yung lakas ko nasa kaliwa, pero yung mga arts, yung mga writing, lahat sa kanan yun. Nagtataka kasi ako sa kanya eh. Kasi yung southpaw, ang malakas na hook, left. Di ba?
yung orthodox, which is yung ginagamit mo, dapat ang malakas mo, right. Dapat. Kasi Tataka ko, dapat. ang lakas ng kaliwa mo. So, naisip ko, siguro, kaliwat kanan ka nga. Kasi may napanood ako sa isang laban na matatamaan natin kanina, nag-right and left ka eh, para maibato mo yung kaliwa mo. Anyway, Hugo Narvaez mas matanda, but they say his experience is gonna work for him. He's 36 years old, Donaire 28. 4 Much inches taller. taller. Nakita natin sa weigh-in. And even the reach, he's got a 5-inch reach advantage. Donaire, of course, naka-black. Narvaez, 36 years old. Two-division world champion against the three-division world champion, Nonito Donaire. Yeah. Good left by Donaire. And right by Donaire. Another left. Beautiful left by Donaire. In 9 years. Good left hook by Donaire. Alam mo yung concern ko, Baka maging frustrated si Donaire. good left, set by left. Wow, lunging punches, ha? Good right. He rocked Narvaez with that right hand. Narvaez in a little bit of trouble. But Matapang si Narvaez. He stayed right there. He stayed right there. Donaire crashing with the left again. Letting his hands go. Nonito Donaire. And you can see nasaktan si Narvaez though. Saktan talaga. 18-pound division. Well, you know, the other fights maybe will give him a little bit more of a challenge. Ours and Ishioka, these are guys who really Yeah, they come to fight. come to fight. So hockey for sure. I don't know if we can say what the crowd's saying, but saying, this is fight, please. The Sanchez, the crowd is saying. But he won't fight. Yeah, he wants to survive. At least, Mahirapan. Mahirapan. Good left. That time he connects with the good left. okay, so All to the winner by unanimous decision, and still the unified quick bantamweight champion of the decision, world, the right? Filipino still Flash, the WBC Nonito at WBO bantamweight champion of the world, Nonito, the Filipino Flash, Donaire extends his winning streak to 26. noong February 2012 ay umakyat ng timbang si Nonito. Nakalaban niya po si Wilfredo Vasquez sa Super Bantamweight Championship. Ito, medyo nakakatakot at napakasakit ng nangyari sa kanya. May kamay mo, no? Nakita ko may dugo. Yung kanan ba? Kaliwa. Kaliwa. Tawag kaliwa, nakita ko may dugo. Aray, ang sakit nun, no? Anong nangyari dun? Kasi nung umakyat ako ng timbang, hindi pa sanay yung katawan Paano ka ko. umakyat ng timbang? Yung gumanon ka ba? Gumanon ako sa lubid po. Umakyat ka, saan ka galing? Anong weight mo nung bago ka nag... Galing ako sa yung kay Montiel, 118 po. 118. So yung umakyat ako ng 122 po. Apat. Tumalon po ako ng 122. Tumalon ka ng Hindi 122. ako umakyat, tumalon ako. Tumalon ka. Pero alam mo, mabigat yun, ha? Hindi porkit apat lang, dalawa, Apo. isa, mabigat yun. Ano ba ang unang-unang pwedeng maging disadvantages ng isang boxer na aakyat ng timbang? Ang makakalaban mo, mas malaki po sa inyo. Isa na yun. And kaya nga, hindi pa sanay yung question mo po. Hindi pa sanay yung katawan ko na sa 122 kasi malalaki. Matagal ka sa 118. Matagal po. At saka galing po ako ng 112, 115, 118. Malaki na, And masyado. then pumunta ako ng 122. So nung sinusunto ko si Vasquez, yung ano ba yun, yung skin at saka yung balat at the Yung muscle. itong kamao. Opo, ng kamao ko, it's split open. So nung sumusuntok ako, ang sakit parang Bakit? Dahil matigas katawan niya o dahil matigas, malaki siya? malaki siya, at saka parang sinusuntok ko yung bato, parang bato talaga sinusuntok ko kasi tinatama ko yung katawan ulo niyo? ko. Anong height niya? Parang Ikaw kasi 5'6", 5'6", 5'7" po. Pagka 5'7 siya, mga 5'6 ka. 5'6" po. So, malaki talaga siya. Malaki na katawan, mataas pa. So, nung nag-i-split, nararamdaman mo na may sugat ka sa... Sakit. Ang sakit. So, anong round to? I think siguro mga 5 to 6 rounds na feel ko na yung Tapos sakit. umabot ng hanggang... 12 ata yun. 12. So, doon pa lang sa 5th round, pinutulto ka na hanggang sa matapos na masakit ang kamay mo.
Hirap. Ano na? Eh, pag hindi mo kinanan. Eh, nandun pa rin, pero parang reaction na po yun eh. So, kahit sumasakit, tinatapon ko pa rin kasi muscle memory na po yun. Ayun Pero, yung, ano. di ba normally ang sakit na nararamdaman pagkatapos ng laban, ito during ng laban, nararamdaman mo? Nararamdaman po. Ang sakit talaga. It's a different feeling than pain na binububu yung katawan mo. Ito parang in-slice ng kutsilyo yung ano mo eh. Sobrang sakit. Sakit yung Pero anong tumao. nasa utak mo? Bakit tinuloy mo pa rin yung laban at sinikap mo pa rin na manalo? Kahit Ah. masakit yung nararamdaman mo. Sabi ko sa sarili ko na temporary lang ito. Paano mo sinabi sa sarili mo yan? Temporary lang ito. Gumano. Gumano po ako, huminto po ako, temporary, tamaan ako, nag-8-8 ako. Tama, maganda. Muli nakapag-8-8 ka. Pero kung sa tingin mo, kung di ba na-injured yung kamay mo, may mas matinding mangyayari kay Wilfredo Vazquez? Siguro po, kasi sa sakit, yung lakas ko, kahit tinatapon ko, I still hold on to the, parang pinupull back ko pa rin. Oh, so, kung yung wala, lakas, wala. todo yun. Hindi todo po. Hindi todo. Alam mo, nakita ko kung paano ka sumuntok eh. At pag hindi tumatama sa kalaban, umiikot ka. Nakikita ko, sabi ko, ang lakas masyado nung binibitawan itong suntok. Meron ka pang suntok na tumama dun sa lubid sa ring. Talagang napaluhod ka. Ito ba yung kay Vazquez ba yun? Kay Saan po? Vazquez. Alin po? Kay Vazquez, laban nung ba kay Vazquez, yung pagtama mo ng left hook, tumama dun sa tali, basta parang napaluhod kang pa ganun. Ay, hindi ko yun alam. Hindi ko alam. Napanood ko kasi kanina, pinanood ko lahat ng laban mo uli. Oh, ganun po. Oo. Oh, good right hand by Nonito. Sneaked in the right. Nonito, ibig sabihin hindi boring yung fight. It's gonna be a brawl. Donaire on the attack! Neutral corner. Vazquez in the neutral corner getting bombarded by Donaire. Left uppercut. Vazquez covering up. Donaire moves to the southpaw stance. Cracks him with the left uppercut. But Vazquez caught Donaire. He may have hurt him a little. Crowd is on its feet. Donaire. That left hook missed. Oh, that's gonna... Good Again. left by... Oh, he slipped. He missed the shot and Everybody seems to be in the right. Bumabuelo puts his hands down. Got through to the body. It's too quick. At sabi nga ni Nito, pag mga unang rounds, oh, nice left. Counter That's left. it. That was the end of the round. Mayabang ito, Vazquez. Nakatakot yun. Baka makapasok bigla si Vazquez. Nonito, fourth round, yes. Vazquez working to the body. Donaire with the left uppercut and the left hook. Vazquez tried to come in close now. Oh, both fighters from close range. Vazquez connects with a good right uppercut and the left. Oh, good Beautiful left uppercut. There. And he's down! Down, Left hook. down. That's the left hook that he was looking for. Uppercut and the left hook. I was just saying Vazquez it. is down. First knockdown para kay Nonito Donaire dito sa round number 9. But malakas ang ano. You know, he didn't Ah, follow. there. He Yeah, didn't follow the instructions of Garcia. Oh, Okay, flurry. 1, 2, 3, 4. Good flurry by Nonito there, but he's on the ropes. Another flurry again by Nonito. Last 10 seconds. Dito Oh, sa beautiful round flurry by five. Nonito. Left uppercut. Racks him with the left. Vazquez, oh, beautiful punching. What a flourish. Oh, and there goes the bell. And Vazquez That's it. wanted to throw a punch after the bell.